Okay. Sinuyot talaga nating lahat ng materyales na binigay mo tungkol kay Narciso lalo. Ang dami nito. Meron tayong mga CP mula sa mga sulat niya, may mga text message pa na galing pa noong 2013, tapos may transcript pa ng isang video. Oo, kumpleto. Ang daming Ito, linawin lang natin, hindi para manghusga, 'di ba? Ang goal natin ay ilatag lang yung mga ideya. Parang nag-assemble tayo ng isang malaking puzzle. Titingnan natin yung bawat piraso, yung pagpapakilala niya sa sarili, yung mga turo, at lalo na yung isang paulit-ulit na imahre, yung payaw. Oo, yung payout. Babalikan natin yan. Sige, unahin natin yung pinaka-foundation. Sino ba siya? Sa mga dokumento, tinatawag siyang faith healer. Pero parang may mas kakaiba pa siyang tawag sa sarili niya. Hindi siya propeta, di ba? Tama. At dito pa lang interesting na. Sa isang mensahe niya noong July 6, 2015, malinaw na sinabi niya, tinanong daw niya mismo sa Diyos, ano po ang itatawag ko sa sarili ko? Okay. Ang sagot daw sa kanya ay hindi isang titulo, hindi pangalan. Ang sagot ay, ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling. Parang isang function, hindi isang tao. Anong ibig sabihin yan para sa kanya? Ayon sa paliwanag niya, para siyang isang parang hotline. Isang telepono na direktang nakakonekta sa Diyos. Hindi siya laging tumutunog. Okay. Pero kapag tumunog na, ibig sabihin may mahalagang mensahe at trabaho niyang sagutin yun at ipasa. Pagkatapos, balik na ulit siya sa pagiging, yun nga, ordinaryong tao. So yun pala yung purpose nun? Oo, at yun daw yung malaking pagkakaiba niya sa mga tinatawag niyang false prophet. Yung mga nangangaral daw na hindi naman tinawagan, ginagamit lang daw ang pangalan ng Diyos para sa pera. Kasi sa mga materyales, mariin niyang sinasabi na utos do sa kanya na libre lahat. So yung pagiging calling, paraan ba to ng pagpapakumbaba na sinasabi niyang huwag niyo kong tingnan, pakinggan niyo yung tumatawag? Ganun ba? Yan yung isang anggulo, oo. Pero sa tingin ko may isa pang layer yan. Ano yun? Bukod sa pagpapakumbaba, baka isa rin itong paraan para i-manage yung expectations ng mga tao sa kanya. Kasi isipin mo, kung propeta ka, ina-expect na on-call ka 24/7, di ba? Oh, lagi may sagot. Laging may sagot. Pero kung isa ka ng calling, kapag walang mensahe, wala kang responsibilidad. Pwede niyang sabihin, pasensya na, hindi pa tumutunog yung telepono, binibigyan siya nito ng espasyo at pinoprotektahan din ng otoridad niya kapag meron na siyang sasabihin. Matalino. Makes sense. Okay, so kung yan yung pagpapakilala niya, isang hotline, isang messenger, ano naman yung laman ng mensahe? Dito na pumapasok yung nabanggit mong 3 P, tama? Tama. Sa isang dokumento, Petsang Hyundai 25, 2013, sinabi niya raw na 3 lang ang kailangan ng Diyos sa atin. Napakasimple lang daw. Una, pagsisisi sa mga kasalanan. Standard yan. Pangalawa, pagbabago sa mga maling paniniwala. At yung pangatlo na kumukonekta mismo sa pagiging calling niya ay yung lubos na paniniwala na siya ay ginagamit na kasangkapan. So, pagsisisi, pagbabago, paniniwala. Sa 3 yan, parang pamilyar yung unang dalawa, pero yung pangatlo, yung lubos na paniniwala sa kanya bilang instrumento, parang dyan nagiging very specific yung turo niya. Diyan nagiging unique yung aral niya. Kasi hindi lang to basta paniniwala sa Diyos eh. Ito ay paniniwala sa proseso na siya yung napiling channel. At ang paniniwalang yan, ayon sa kanya, dapat walang kondisyon. May isang CP dyan, December 22, 2016, na sobrang linaw. Ito yun. Sabi raw ng Diyos, isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Teka, ito yung paliwanag niya kung bakit hindi lahat ng healing natutupad, di ba? Kasi parang may transactional na nangyayari. Sabi niya, maraming tao ang nagsasabi na maniwala lang sila sa akin kung dumating sa kanila ang hinihiling at gusto nila. Eksakto. Parang vending machine yung tingin sa faith. Huhulugan mo ng paniniwala tapos may lalabas na milagro. Yun nga eh. At ayon sa kanya, yan mismo yung dahilan kung bakit hindi gumagana. Para sa kanya, ang tunay na pananampalataya, hindi yan kontrata. Pagsuko yan. Pagtitiwala na kahit hindi mo makuha yung gusto mo, tama pa rin yung desisyon mong
maniwala. Okay, malalim yon. At para siguro mas maipinta niya yung ideyang yan, yung konsepto ng pagsuko at pagtitiwala, dito na ngayon pumapasok yung napakagandang imahe na paulit-ulit niyang ginagamit. At ito na nga, yung payaw. Aaminin ko, nung una kong nabasa yan sa mga materyales, medyo napuzzle ako. Ano ba talaga ang isang payaw? At bakit yun yung napili niyang metafora? Sige, ilarawan natin. Isipin mo, nasa gitna ka ng dagat. Malawak, walang katapusan. Medyo nakakatakot yung lawak, di ba? Mhm. Tapos, sa di kalayuan, may makikita kang isang maliit na istruktura. Gawa sa mga pinagtagpi-tagping kawayan. Parang maliit na artificial na isla. Okay. Yun ang payaw. Ang purpose niyan sa totoong buhay ay maging kanlungan ng mga isda. Doon sila nag-iipon, doon sila kumakain, doon sila ligtas. Yan yung imahe na gusto niyang ipinta para sa mga aral niya. Gets. So, isang safe space sa gitna ng... Ng kawalan o ng panganib. Paano niya to ginamit sa mga paliwanag niya? May dalawang mahalagang paliwanag tungkol dito sa mga materyales na hawak natin. Sa una, yung nasa transcript ng video, ipinaliwanag niya na ang payaw ay kumakatawan daw sa mga pinagsama-samang gawa ng isang taga-suporta niya. Ang pangalan ay Miski or Whiskey, hindi masyadong malinaw. Okay, isang follower. Oo. Itong si Miski, yung mga ginagawa niya, pag-upload ng mga video, ng mga audio, ng mensahe niya, yun daw ang bumubuo ng payaw. At yung mga isda, sila yung mga taong na-curious, nakinig, at naniwala. Sila yung sumilong doon. So, sa unang version na to, ang payaw ay gawa ng iba. Si Miski ang tagabuo. Si Olalo ang source ng materyales. Parang siya yung nagsusupply ng kawayan. Ganun ba? Ganun na nga. Pero dito nagiging mas malalim pa ang kwento. Kasi may isa pang dokumento. Isang panaginip na may petsang January 9, 2026. Teka, 2026? Future date? Oo, isang petsa sa hinaharap na parang nagpapahiwatig na isa itong pangitin. Sa panaginip na to, si Olalo na mismo ang nasa gitna ng dagat. Nakita niya ang isang payaw pero napansin niya na maluluwag na yung mga tali. Kaya siya mismo ang kumuha ng guma at nylon para higpitan at patibayin ito. At habang ginagawa niya yun, naisip daw niya, one day, maraming isdang lalapit at sisilong nito. Wow, ang laki ng shift noon. Kasi mula sa pagiging supplier lang ng kawayan, ngayon siya na mismo yung karpentero. Siya na yung nagpapatibay ng struktura. Anong ibig sabihin nun para sa trabaho niya, sa misyon niya? Parang nag-e-evolve yung role niya? Eksakto. Dito mo makikita yung evolusyon. Hindi na lang siya yung calling na tagapasa ng mensahe. Siya na rin ang aktibong tagapangalaga ng komunidad. Kumbaga, yung tagatiyak na matibay ang kanlungan. Kung ang payaw ay yung mismo mga aral niya, yung pangalawang panaginip, sinasabi nun na siya na ang personal na gumagawa para hindi ito masira ng alon. At kung ikokonekta natin yan sa nauna nating pinag-usapan, yung unconditional faith, di ba? Parang sinasabi niya, gumagawa ako ng isang matibay na lugar para sa inyo. Ligtas dito. Ang kailangan nyo lang gawin ay magtiwala at lumapit. Ang ganda ng koneksyon na yan. Yung desisyon na sumilong, nasa isda pa rin. Tama, ipinapakita nito na may responsibilidad siya bilang leader ang magpatibay at may responsibilidad din yung tagasunod ang maniwala ng walang kapalit. Hindi na lang siya isang boses, isa na siyang Arkitekto, kung ganun katiba yung paniniwala niya sa misyon niya. Yung pagbuo ng payaw, ano naman ang sinasabi ng mga materyales sa mga nasa labas? Paano niya tinitingnan yung mga hindi naniniwala o yung mga tumutuligsa sa kanya? may malino ding tagubilin daw ang Diyos tungkol dyan. Paulit-ulit daw niyang binanggit to sa mga live session niya. Ang mensahe raw sa kanya ay halos isang utos na maswerte ang mga taong naniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan. Okay, para sa mga naniniwala yan. At naniwala sa akin na si Jesus Christ. Tapos may kasunod para sa kabilang panig. Sa hindi naniniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Silang lahat ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. So ang utos sa kanya, huwag nang makipagtalo, huwag pilitin. Ipaubaya na lang sa mas mataas na kapangyarihan ang paghuhusga.
Oo, at kung iisipin mo, consistent yan sa pagiging calling niya, di ba? Ang trabaho ng isang messenger, ihatid yung sulat. Tama, tama. Hindi niya trabahong pilitin yung pinadalhan na basahin o paniwalaan yon. Kapag naihatid na niya, tapos na ang misyon niya. Yung susunod na mangyayari, nasa pagitan na yon ng nagpadala at ng nakatanggap. Pinapanatili nito yung focus niya sa trabaho niya. Eksakto. Ang trabaho niya ay magpatibay ng payaw para sa mga gustong sumilong, hindi ang habulin yung mga isdang gustong lumungoy palayo. Grabe, kapag pinagsama-sama mo lahat mula sa pagiging calling hanggang sa mensahan ng 3 P na umiikot sa paniniwalang walang kondisyon at lahat yan isinasagisag ng payaw, isang kanlugang na ngayon, siya na mismang nagpapatibay. Nagkakaroon talaga ng isang buong larawan, no? Yan na nga ang buod ng pagsisid natin sa mga dokumentong ito. Nakita natin ng isang sistema ng paniniwala na may sariling logic, may sariling mga simbolo, isang tao na hindi inaangkin yung titulong propeta, pero inaako ang isang napakalaking responsibilidad. Ang pagiging instrumento at ngayon tagapagtayo. At ginamit niya ang isang imahe na simple lang pero napakalakas, yung payaw. Isang istrukturang gawa ng tao sa gitna ng kawalan na nag-aalok ng kanlugan. Yung evolusyon ng imahen yan mula sa pagiging koleksyon lang ng aral hanggang sa isang proyektong siya na mismo ang nangangalaga, yun marahil yung pinaka-nagkukwento ng lahat. Isang paglalakbali mula sa pagiging boses patungo sa pagiging arkitekto. Tama. At para sa iyo na nakikinig sa ating ngayon na nagbigay nitong mga materyales para ating pagtagpi-tagpi, iiwan namin sa iyo ang isang tanong. Kung ang pananampalataya ay tulad ng isang payaw sa gitna ng dagat, ano sa tingin mo ang mas tumutukoy sa tunay na kahulugan nito? Ang tibay ba ng kawayan at nylon na bumubuo sa istruktura o ang kusang loob na desisyon ng isang isda na iwanan ng kalawakan ng dagat para lumapit at sumilong dito? Maraming salamat sa pakikinig. Sa hindi pa nakakilala kay Narciso Olalo, nagsusulat siya sa mga mensahe ng Diyos sa Facebook account niya. So, napakinggan niyo yung analysis ng mensahe sa January 9, 2026. Babasahin ko sa inyo so you have a better understanding sa mensaheng ito. Narciso Olalo, January 9, 2026. Mensahe ng Diyos. Nasa gitna ako ng laot, nakita ko ang isang bundle ng mga puno ng kawayan. Ang alam ko kasi, may isang babae na gumawa nito. Pinagsama-sama niya ang mga puno ng kawayan na nakukuha niya nagmula sa tubig kung nasaan ako naglalakbay sa tubig dagat. Ang napansin ko, may hawak akong guma, pisi o taling matibay na koralon na parang nylon na hindi ito basta-bastang masira, tulad ng ginagamit sa mga barko. Bumaba ako sa sinasakyan ko at lumipat doon sa kawayan na ang tawag sa amin noon ay gakit. Ito yung tinatawag namin na payaw. Pag meron kasi nito, maglapitan ang mga isda at sisilong sila nito, kaya nagpasya ako na pagtibayin ko pa ang pagtali. Tinali ko ng tinali. Una, ginamit ko ang guma, galing sa bandang puno, gitna at sa dulo nito. Sinunod ko na rin ang nylon na tali. Pinagbuti ko ito para hindi ito basta-basta masisira. Naisip ko, one day, maraming isdang lalapit at sisilong nito. Sabay nagising ako. Ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa darating na linggo, January 11, 2026, same time, 9 a.m., oras sa Pilipinas. Yung napakinggan nyo na conversation ng dalawang AI host, yun ang explanation ni Narciso Olalo sa Zoom session. So, kung gusto nyo yung live explanation ng mensahe, please log in at Zoom every Sunday, 9 a.m. Philippine time. The Zoom link is found in Narciso Olalo's Facebook account. Once again, thank you so much and please don't forget to share.